Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher John Ali. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ating buwan na Diyos, tayo magkaisang manalangin. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon. Muli po Diyos, kami po lubusan pasalamat sa iyong kabutihan bawat sa amin, sa aming panambahan ngayon. Mahal na Panginoon, umpisa pa kanina sa taglay na kalakasan na pinagkaloob sa aming mga pagpupuri, sa MCJ Paul Solimsong sa patutuo, sa aming mga kapatiran, sa pag-awitan ng choir, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat o Diyos sa iyong matamis na presensya na ipadama sa amin, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay. At narito ang bawat sa amin, o Diyos, kami po'y mag-aaral na iyong banal na salita, o Diyos. Ipaunawa mo sa bawat sa amin, itanim mo sa aming puso't isipan, naming maunawaan sa pangunang dalangin para namin ginagalang na mahal na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, aming sinasaway, mga demonyo hadlang gawa ng kaaway, sa oras na ito, cast out destruction sa gawain, be frozen Satan, in Jesus' name, cast out in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ating buhay na Diyos, bago pong lahat mga minamahal, unang pagpupurit, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, at dubling paggalang po sa ating beloved Evangelist Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sampu na kanyang beloved children, at pag-alala rin po sa mga mabubuting turo na itinuro mula sa ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, ating beloved Mama Dear. Hindi natin makalimutan ang mga salita na ating naalaman, salita nating buhay na Diyos, kaya hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na ating maalala. Amen. At maging sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved ordained preacher Robert Chua, magandang hapon po. Sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong daigdig, sa lahat na nakapag-monitor sa gawain ito, magandang hapon po. At sa ating mga minamahal na kapatiran na patuloy dumalo sa gawain nating buhay na Diyos sa lugar na ito, magandang hapon po sa inyo. Higit sa lahat na pagbati, magandang hapon po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating buhay na Diyos, at sa ating papatuloy mga minamahal at salamat sa ating mahal na Panginoon ay binigyan na naman tayo ng pagkakataon, dugtong sa ating buhay ang araw na ito na ating isagawa ang gawain nating buhay na Diyos. Amen. Tayo malayang malaya na. Palakpakan natin ang kabaitan ng ating buhay na Diyos. No? Dahil ang mga balita, napalitan ang presidente, nagkaroon tayo ng pag-asa mga minamahal, no, sa ganyan na bagay. Pero sa mga bagay na yan po'y kalooban pa rin ng ating buhay na Diyos. Kaya ngayon, patuloy, may magandang panahon tayo mga minamahal, upang tayo atin pong maitaguyod ang ating kaligtasan, kung paano natin gawin, dahil kahabag-habag yung hindi tayo magpatuloy, tayo po'y tumalikod sa ating buhay na Diyos, at tunay na wala tayong mapala. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Itambyan na daton mga hermano-hermanas, no? Sambongin nias. Kontinua kiral dato na si pakilaya kita serbi kunel daton bibo Diyos. Ansin na lang gayot. No? Man-maintain kita, esta kita kunel daton Senyor Jesucristo, para hindi kita ginda na maldad mga hermano-hermana. So, importante na daton bida, daton Senyor Jesucristo, amo daton bibo Diyos, kung kin kita taadura. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, tunay po, kung ating maalala sa bawat gawain, no, hindi naman maiiwasan na tunay po mayroong mga pangyayari na ito pong sinasabing gawa ng kaaway. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Kaya patuloy tayong mangangaral, atin pong imulat ang bawat isa sa atin. Para sa atin ito, wala pong exempted. Mga minamahal, kahit ako ang nangangaral, wala rin itong exempted. Higit sa inyong kaalaman, may na-encounter ako mga minamahal sa bawat pagbalik-balik ko sa outreach. Ito po'y masambit lamang natin na ilang sandali, no? Habang nag-o-observe ako sa bawat gawain doon, mga minamahal, ilang beses. So, minsan hindi naman ninyo ako makikita dito dahil nandoon ako sa Sibugay. No, na-aside sa kabaga natin buhay na Diyos. Gawin lamang natin yung nararapat para sa ikabubuti, para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala tayong reklamo. Amen po ma.
Kahit medyo pagod, manalangin tayo para maging malakas yung katawan natin sa kalooban nating buhay na Diyos. Ipagkaloob yan. No? Yan po ay tutugunin dahil para sa kanyang gawain. So, nang naobserbahan ko doon mga minamahal, sa katagalan na balik ng balik and every week, balik ng balik doon, may natuklasan ako. Akala ko maging maganda mga minamahal, pero hindi man ito pagmamaliit sa kanila o pinag-usapan lang natin. Ang doon bandang Sibugay, may natuklasan ako na hindi maganda sa mga gawa ng kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit sa tulong at tabag nating buhay na Diyos, sa diretsyo na pagkasabi, ito po'y nalutas pa rin, nasabihan, napangaralan at tinanggap naman. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa buong akala ko mga minamahal na ganyan, akala ko okay lang. Dahil may mga kapatiran rin kasi na sa bagay mga minamahal, ang kaaway 24/7 o 24 hours. No? Naghahanap ng masisila. Depende na lang yan sa Kristiyanong tunay na nagsusumikap na siya po'y madalanginin. Siya po'y iingatan ng ating buhay na Diyos. Minsan kasi makasingit ang gawa ng kaaway. Mga minamahal, makasingit ang gawa ng kaaway, di natin sukat akalain na mayroon para silang mga bulong-bulungan. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Doon sa outreach na obserbahan ko, akala ko wala na, okay na, pero nandoon pa pala. Dahil sa katagalan na balik ng balik, may natuklasan ako. Kaya yun na nga, ang nasabi ko kanina, sa tulong at habag nating buhay na Diyos, ito po'y nalutas, naging normal naman sa kahabagan ng mahal na Panginoon at naunawaan nila. Dahil sa panahon kasi ngayon mga minamahal, hindi na tayo pwede ba na yung sabihan lang na maalumanay na dahil matagal na tayo naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Hindi naman ito ibig sabihin masaktan tayo mga minamahal. Dahil pag-aaral ito mula sa talata ng ating mahal na Panginoon. Para sa atin ito, para ituwid tayo ng ating buhay na Diyos. Kaya nangyari doon, nasabihan ko mga minamahal, dahil sa Biblia, mga minamahal, ang dapat palang gawin natin, no? Mga minamahal, na tayo po'y gagawa ng mabuti, hindi sa karunungan ng tao agad, o sa sanlibutan, kundi sa karunungan ng spiritual na bagay ba mula sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maging wise tayo mga minamahal. Atin mo nang babasahin sa Santiago 3:13, dito po, may katanungan dito mga minamahal. Atin po muna babasahin. Dito po sa aklat ng Santiago, ang kabanatay 3, ang talatay 13. Ito po ang nakasulat. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita nating buhay na Diyos. God bless you, beloved preacher Roger Oliveros, sa pagkabasa. May katanungan, sino ang marunong at matalino sa inyo? Mga minamahal, question mark. Ibig sabihin na may karugtong, ipakita niya ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ipakita niya. Hindi po gisinabi dito na sino ang marunong at matalino sa inyo, huwag ipakita, kundi ipakita. Ibig sabihin, tayong mga tunay na Kristiyano na narito na mamulat sa katotohanan, alam na natin ang kalooban nating buhay na Diyos, ipagpatuloy natin na ipakita yung kaamuan, no? Kaamuan ng karunungan. Ibig sabihin, nagmumula sa ating buhay na Diyos, tayo po'y gumawa ng mabuti. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating pansinin ang mga bagay na nakakahila, nakapabagsak sa ating kaligtasan. Kundi tayo po'y sumunod sa pattern, sa patakaran ng ating buhay na Diyos sa iglesia. Amen po ba? Kaya ito ang dapat nating gawin. Kaya ito po ang nasabi ko doon mga minamahal. Maging matalino tayo sa paggawa ng mabuti. Maging matalino tayo. Magkaroon tayo ng karunungan. Anyayahan natin ang karunungan na mula sa ating buhay na Diyos. Ipasok natin sa ating isipan, sa ating sarili na tayo po'y gumawa ng mabuti para sa ikalalagho sa banal na gawain ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sino ang marunong at matalino sa inyo? Question mark. Kung atin isip-isipin,
Hindi naman talaga tayo marunong at matalino dahil wala namang ibang marunong at matalino dito ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lang. Amen. Pero sa lahat na naglilingkod, kung atin isip-isipin rin na ating naalaman na nakasugpong tayo ng katotohanan mula sa turo nating mala pastor at beloved assistant pastor Mamadir, no? Nagkaroon tayo ng pananampalataya na alaman natin ang kalooban nating buhay na Diyos na nais ipagawa sa atin. Kaya ano itong ipagawa? Ang mga mabubuting bagay na hindi makakasira sa ating banal na gawain. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo naman, dahil Kristiyano na tayo, huwag rin tayong masaktan. Ating tatanggapin dahil talata ito ng ating buhay na Diyos. Amen po ba? Para sa atin naman ito, kahit ako natamaan nito, sa ganito pa lang, may question mark. Hindi naman ako matalino. Hindi naman ako marunong. Ngunit ako'y umaasa lamang sa tulong at habag nating buhay na Diyos dahil individual ang kaligtasan natin na ating ipagtrabaho. Mga minamahal, tayo na rin ang makinabang sa ating sariling pagsisikap. Hindi si nanay, si tatay, si kuya ang makapagpaligtas atin. Kundi tayo mga minamahal, individual. Kaya ganito ang masasabi ko, umaasa ako sa Diyos. Kaya umaasa rin tayo lahat sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya maging marunong tayo. Sa Bisaya pa, magmaaghop ta. No? Magmaaghop sa karunungan. No? Sa atong mahal na Panginoon, gikan sa ating buhay na Diyos. Ipakita na to. No? Ating ipakita, mga minamahal, na tayo po'y gumawa ng mabuti. Hindi yung mga bagay na sinasabi ko kanina dahil doon mga minamahal, nasabihan ko sila, harap-harapan talaga during preaching time, na huwag nating gawin ang mga bagay na nakakasira sa ating pananampalataya, nakakasira sa ating mga kapwa Kristiyano, nakakasira sa ating banal na gawain. Everybody say, praise the Lord. Kundi ang pagparito natin, hindi naman sa mga ganyan na bagay. Kaso lang, mayroon lang na umaabang sa atin sa daanan, sa paligid, walang iba, kundi ang kaaway. Kung ang Kristiyano magpahila rin sa kaaway, kaya magawa niya, hindi maiiwasan. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Pero ang atin lamang, ina-advise natin na tayo po'y mag-concentration pag narito tayo sa simbahan. Amen po ba? Upang hindi maagaw ang isipan natin na mabuti. No? Hindi maagaw ng kaaway. Dahil marami ang nabibiktima ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Dahil doon, mayroon palang pagbahagi-bahagi. Kaya mga minamahal, mayroon pala silang sariling bulong-bulungan. Everybody shout, praise the Lord. Pero sa tingin ko, wala naman yan dito. Amen po ba? Nawa, wala dito dahil kung ganyan naman, atin na yung iwaksi. Everybody say, praise the Lord. Sa 14, ating ipatuloy ang basa, Santiago 3:14, ano pong sinabi dito mga minamahal? Dito po sa aklat ng Santiago 3:14, ito pong nakasulat. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na panibugho, kung sa Bisaya pa, kasina. Amen po ba? Inggit, no? Apil na. No? Kasali na. Panibugho. At pagpakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri. Dili nato ni ihimaya mga igsoon sa itong kaugalingon. Huwag natin ipagmapuri, bagkos ito po'y tanggalin natin sa ating sarili. Everybody shout, praise the Lord. Doon natuklasan, kaya natulala sila sa tulong at habag nating buhay na Diyos dahil pinagsabihan ko sila, mga minamahal, ng maayos. Hindi yung para ma-discourage sila. Kaya mga minamahal, sinabi ito, at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Ibig sabihin, kung itong pagbahagi-bahagi, kampi-kampi, panibugho, nandito pa sa ating katawan, sa ating sarili, nagsisinungaling tayo sa katotohanan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya iwaksi natin ang mga bagay na ito. Kaya sa tulong at habag nating buhay na Diyos, naintindihan naman nila mga minamahal.
Kaya naging masaya ako, masaya rin ang mahal na Panginoon, at naging masaya rin ang lahat, mga minamahal. Bakit po? Naunawaan nila, marami nang lumapit sa harapan. Everybody shout, praise the Lord. At nakikinig. Sabi ko, take note, ang mga talata na ito, dahil mahalaga ito, pag narito pa, nanatili pa ito sa atin, ang kampi-kampi, hindi ito maganda, mga minamahal. Ito'y nagmula sa kaaway. Huwag nating hayaan na papasukin ang udyok ng kaaway sa ating sarili upang diktahan ang sarili natin na samantalang naglilingkod tayo ng gusto sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya panibugho, pagkampi-kampi, doon nangyari, buti na lang sa tulong at habag nating buhay na Diyos, nawasak ang mga plano. Everybody shout, praise the Lord. Kaya masaya tayong mapakinggan na ganyan. Amen po ba? Dahil naunawaan nila, tinanggap nila, at doon na-realize nila sa tulong at habag nating mahal na Panginoon. Kaya dito naman sa atin mga mahal, nawa po, wala na yung mga ganyan. Amen po ba? Ating itagod, pagpatuloy natin na yung ikabubuti sa ating kapwa. Magpansinan tayo, magdalanginan tayo sa bawat isa. Amen po ba? Kung anumang mga kahinaan, ating ipanalangin kung may kahinaan siya. Huwag tayong magmapuri sa ating sarili kung nanatili pa ito dahil ito po'y bagsak ang patutunguhan natin. Patungo tayo sa impyerno. Hindi tayo kinalugdan nating buhay na Diyos sa mga bagay na ito kung manatili. Ang kailangan ito ay ating iwaksi sa ating sarili. Atin pong iwanan ito at ating ilagay ang karunungan mula sa ating buhay na Diyos. Ibig sabihin, ang paggawa ng mabuti para sa ikalalago ng banal na gawain. Amen po ba? Kaya tunay mga minamahal na pagkaganda ang salita nating buhay na Diyos. Nagsisinungaling pala tayo sa katotohanan pag hindi ito maalis sa atin. Yung mga bulong-bulong, kampi-kampi, true text, high-tech na ngayon. Amen po ba? Magkita tayo doon. Mag-usap tayo doon. Ano pala ang pinag-usapan? Patungkol pala sa ikasisira sa gawain. Patungkol pala sa ikasisira sa isang kaluluwa dahil pinagtulungan na siya ang sinisiraan. Everybody say, praise the Lord. Yan ang nangyari doon, natuklasan natin. Ito po'y sinasabi lamang natin ang totoo. Mga minamahal, dahil hindi tayo nagtatago dito ng mga sekreto na ikababagsak para sa gawain, kailangan atin pong isabi upang maimulat tayo. Kaya wag nating gayahin ang nangyari doon. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakapalad natin ngayon dahil sa ating pagparito mga minamahal, tayo po'y nanampalataya. Tayo nakapagpuri kanina, damang-dama natin ang presensya nating buhay na Diyos. Kaya kung ating mabulay-bulay ang kabutihan nating mahal na Panginoon, tunay kung tayo po'y sinisintro lamang natin ang puso't isipan natin sa ating buhay na Diyos, walang makapasok na udyok ng kaaway sa tulong at habag na ating mahal na Panginoon. Kung sintro lang, mga minamahal, bigyan nating halaga ang sarili natin, gagamitin natin sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang buhay na hiram natin, pansamantala lang ito. Everybody shout, praise the Lord. Kaya laging sinasabi, habang may makalakad pa tayo, habang malakas pa tayo, habang may pag-iisip pa tayo na tama, habang makakilos pa tayo ng maayos, makapunta pa tayo sa bahay-sambahan kung saan tayo kumakain ng pagkain ng kaluluwa natin. Walang iba itong salita ng ating buhay na Diyos. Habang makakilos pa tayo, bigyan nating halaga ang buhay na pinahiram ng ating mahal na Panginoon. Sa ikabubuti, sa ikalalago sa ating pananampalataya upang tayo'y magmamana ng buhay na walang hanggang mula sa ating mahal na Panginoon. Dahil ito lang naman ang layunin natin. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Kaya masasabi ko mga mahal na ganyan. Marami doon. Sa Sibugay, may napakinggan ako doon, testimony nating kapatiran na may ibang mga congregation, ganyan daw mga minamahal, na parang takot sila na ituro ang lahat. Amen po ba? Pero dito, wala tayong takot na ituro. Dahil whether you like it or not, basta talata nating buhay na Diyos, kailangan natin tanggapin ito upang tayo lalago at pagpalain nating mahal na Panginoon. Paano tayo lalago sa ating buhay? Paano natin makikita? Paano natin maobserbahan yung sarili natin na tayo lumago na pala sa spiritual? Kung nanatili pa itong kampi-kampi, panibugho, ito po'y udyok ng kaaway. Gawa ito ng kaaway. Amen po ba? So, iwaksi natin. Kung nais natin maging malinis sa harapan nating buhay na Diyos, hindi naman na sinasabi ng iba, huwag kang magmalinis. Pero mga minamahal, pag naglilingkod ng tama
sa ating buhay na Diyos, sumusunod ka sa kalooban nating mahal na Panginoon, ituring kang isang sakdal na tao sa harapan ng ating buhay na Diyos. Bakit po? Dahil nalugod siya sa iyo. Ito ang gawin natin. Ito ang ipagpatuloy natin. Kung mayroon pa man tayong mga kahinaan, iwaksi natin. Kung hindi pa man agad matanggal, ipanalangin natin sa mahal na Panginoon. Dahil alam naman natin na tutugon sa mga dalangin nating buhay na Diyos. Sa pangunang dalangin nating mahal na pastor, tinutugon ang mga dalangin ng taong matuwid at tinutugon rin ang ating mga dalangin, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo dapat masaktan sa ganitong bagay. No? Kung mayroon pa man yan sa atin yan iwaksi. Madali lang yan. Amen po ba? Ating iiyak sa ating buhay na Diyos. Mahal na Panginoon, ayaw ko na nito, kahinaan ko ito. Bakit hindi pa ito naalis? Mahal na Panginoon, maawa ka sa akin. Yan ang mga prayer natin. Alisin mo ito, karakadaka. Pag malugod ang ating buhay na Diyos, magtaka ka na lang. Ang sarili mo, magbabago ng lubos sa tulong at tabag nating mahal na Panginoon. Kaya, sa nasabi ko, ito ang nangyayari doon. Nawa po, tayo dito ay ganito patuloy na walang maruming isip. Amen po ba? No, dito sa atin, taga Sambuanga tayo. No? Parehas lang man tayo gawain doon. Pero yung mga ginagawa na sinasakyan ng kaaway mga minamahal, no, hindi man magkaparihas. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kahit hindi magkaparihas mga minamahal, pero ang gumagawa, ang umuudyok, parehas lang ang mastermind. No? Mga minamahal, walang iba ang kaaway. Si Satanas. Kaya ang mga bagay na ito, iwaksi natin. Dahil hindi ito, mga minamahal, mula sa karunungan ng Diyos. Hindi ito mula sa itaas. Itong mga ginagawa na ganyan, mga minamahal, magawa na ganyan, nakakasira sa gawain, nakakasira sa pananampalataya. Hindi ito kinalulugdan nating buhay ng Diyos. Hindi ito ang may-ari ang mahal na Panginoon, kundi ang kaaway. Ating babasahin, ipagpatuloy natin sa 15, kung saan nanggaling ito mga minamahal. Dito po sa aklat ng Santiago, ang kabanatay 3, ang talatay 15. Ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating mahal na Panginoon. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas. Ito pong mayroon tayo na mga kahinaan na ganyan, na naipanatili natin sa ating sarili, panibugho, pagkampi-kampi, mga usap-usapan na hindi maganda, nakakasira sa gawain, ito pala'y hindi mula sa taas. Kaya iwaksi talaga natin. Dahil alam naman natin, tayo po'y nagsisikap. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Marami tayong kahinaan simula noon, pero sa tulong at tabag nating buhay na Diyos, mayroon dahan-dahan ng tinanggal. Pero ipagpatuloy pa rin natin, huwag tayong mawala ng pag-asa hanggang sa lubos na ito po'y tanggalin nating mahal na Panginoon upang tayo malugdan ng lubos rin ng ating buhay na Diyos. Bakit? Pag ipanatili natin yan, alalahanin natin ang talata ito, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Nakakatakot, no? Kaya huwag nating gawin, mga minamahal. Bawat isa sa atin, kung anumang klaseng pang-uugali natin, ating idalangin sa ating buhay na Diyos. No? Dahil sa dyablo ito. Hindi ito sa karunungan mula sa ating buhay na Diyos. Hindi ito mula sa ating malapan, kundi mula ito sa kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mag-ingat tayo sa ating pananampalataya. Mag-ingat tayo sa ating paglilingkod. Ibig sabihin, mag-matured na tayo sa ating paglilingkod. Maimulat na natin ang ating sarili. Kung hindi pa mulat na mulat ang ating sarili, ngayon mga minamahal, alam na natin na mula pala sa dyablo ang mga ganyan na bagay. Atin ang imulat at ating lubos na pagsikapan na magawa natin ang tunay na kalooban at kautusan nating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At doon may nagtestimony. Kaya dinugtong ko lang ito, mga minamahal. Dahil doon nangyari ito. May nagtestimony, mga minamahal. Sabi pa niya, marami siyang nagawa, sister, mga minamahal. Nagkaroon siya ng bukol sa kanyang breast. Bakit daw nakarating yun sa kanya?
Bakit na nadapuan siya ng ganon? Na nag-vitamins naman siya, healthy naman siya, pero mga minamahal, umiyak siya sa kanyang paglalad ng patotoo. Dahil sa inamin niya na marami rin siyang nagawa na mapagkukulang sa ating buhay na Diyos. Marami siyang ginawa na lihim na hindi kaya-aya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa na, matagal na raw. Everybody say, praise the Lord. Matagal na raw. Mga minamahal, kaya nabuo. Sabi pa, bakit biglang dumating sa akin ang karamdaman na ito? Hindi pala niya alam na ang bunga ng kasalanan ay maglilihi ng karamdaman, manganganak. Everybody say, praise the Lord. Buong buo, matagal kang pagkakasala-sala, magtaka ka na lang kung anong naiparating sa'yo. No? Napahintulutan sa'yo dahil ang makaramdaman, yan po'y pinahintulutan. Mula kay Job, kung ating nababasa, yan po'y napahintulutan, makaramdaman na pahintulutan. Pero dyan mo rin makikita na ikaw ay tunay na anak ng Diyos kung ikaw paalalahanan. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, iwaksi natin ang mga bagay na hindi maganda sa ating buhay, sa ating sarili. Linisin natin, dahan-dahan. Kung mabigla man natin, salamat sa ating buhay na Diyos dahil bigla na binago tayo at wala ng ating makahinaan. O nga, hindi man yan maalis agad. Dahil tao lamang tayo may kahinaan, pero aalisin yan ang ating buhay na Diyos. May pangako ang ating mahal na Panginoon sa atin. Pag tayo'y tapat na naglilingkod sa Kanya, ang mata ng ating mahal na Panginoon ay hindi mailalayo sa atin. Laging nakatitig ating buhay na Diyos. Ibig sabihin, pag-iingatan tayo palagi nating mahal na Panginoon. Dahil ang mabaga ng panibugho, inggit, o ano pa yan, ay hindi yan kinalugdan sa ating buhay na Diyos. Kaya dito po sinasabi sa Santiago 1:14. Dito Santiago 3:16. Ano pong sinabi mga minamahal? Atin mo nang babasahin. Dito po sa aklat ng Santiago 3:16, ito po ang nakasulat. Sapagkat kung saan ay mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Amen po ba? No? Ating naintindihan, sapagkat kung saan ang mayroong paninibugho at pagkampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kung tayo nagdadala ng ganyan klaseng kahinaan, hindi natin yan bibitiwan mga minamahal. Ibig sabihin, nagdadala tayo ng kaguluhan. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Nagdadala tayo ng karunungan, hindi mula sa itaas, kundi karunungan mula sa dyablo. Everybody say, praise the Lord. Napakasakit ang talata na ito, pero atin na lamang pong tanggapin ang katotohanan dahil ito po'y paglilinis sa bawat isa sa atin. Ito po'y pagpaalala sa atin mga minamahal na kailangan atin niyang aalisin, ating iwaksi ang mga bagay na nakakasira sa sinasabi ko na nakakasira sa ating pananampalataya. Huwag nating hayaan ang kaaway na pumasok sa atin na idikta tayo, diktahan tayo. Tayo mismo dahil ang may-ari nating buhay, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ating gamitin sa mga mabubuting bagay. Ating isipin, ipag-isip natin, ating isipan kung anong bagay na dapat gawin na maging sa ikalalago ng gawain nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi masama, hindi kaguluhan. Ang mga ganitong bagay, puro pala kaguluhan. Nais ba nating tawagin na manggugulo? Hindi naman siguro. Amen po ba? Nais ba natin, tatanggapin ba natin itong mula sa dyablo? Kung hindi natin iwaksi ito, siyempre, tinanggap natin ang mula sa dyablo na karunungan. Everybody say, praise the Lord. Naukol sa lupa. Kaguluhan lang ang dala. Kahit saan may gulo. Kaya doon natuklasan, bawat lipat ng isang Kristiyano na naglilingkod, akala natin naglilingkod, pero mga minamahal, ano pala? Nagdadala pala, naghasik pala ng lagim. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Kaya maingat tayo sa bawat sarili natin. Huwag lamang tayo maingat sa ating mga kapwa, bagkus maingat rin tayo sa sarili natin. Ating tingnan kung hindi ba tayo nahataw ng kaaway. Ating tingnan kung hindi ba tayo napasukan ng kaaway. Mga minamahal, ito ang pinaka-importanting bagay upang ating mapigilan, mga minamahal,
ang gawa ng kaaway. Kaya maghasik ka ng lagim. Hindi kinalulugdan nating buhay na Diyos. Kaya walang asinso sa buhay. Amen po ba? Walang paglalago sa espiritual. Ha? May pangarap tayo, hindi naman masama ang mangarap. May pangarap tayo na maging umasinso. Bakit hindi ka umasinso? Bakit ang baguhan na naging kapatiran, umasinso, inangat ng ating buhay na Diyos? Dahil sumunod sa kalooban nating mahal na Panginoon. Bakit nagtagal na, nagbilang ka na ng panahon, nagbilang ka ng taon sa iyong paglilingkod? Bakit hindi ka umangat, mga minamahal, habang nabubuhay sa libutan ito? Dahil may kulang pa. Dahil ang makahinaan na yan, baka nandyan pa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Tunay na hindi talaga lalago. Ha? Sa ating material na bagay, sa ating sitwasyon, lalo na sa spiritual, hindi talaga tayo lalago. Kaya, dahan-dahanin na natin, o kung gusto ba nating biglain, alisin na talaga natin ang mga ganyan na bagay. At huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa. Amen po ba? Huwag nating taniman na mag-isip tayo ng masama sa ating kapwa. Kung makikita man siya, kung ano man ang pagkatao niya, mga minamahal, atin pong idalangin, atin pong i-pray. Kung mayroon kang nakikita na kawawa man siya, i-pray natin. Huwag natin siyang husgahan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Dahil hindi yan mula sa Diyos, kundi mula sa kaaway. Nabasa natin, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ang mga bagay na yan. Kaya mga minamahal, hindi maganda. Kaya doon, sa tulong at habag nating mahal na Panginoon, naintindihan naman nila at tinanggap naman nila. Nawa na patuloy ang paglilingkod nila na wala lang ibang karumihan, marumi sa isip. Dahil mayroon kasi doon, ina-address ang pangalan ng kapatiran kahit hindi gumawa ang kapatiran. Ibig sabihin, siya lang ang naghahasik ng lagim. Everybody say, praise the Lord. Mayroon kasing ganyan. Hindi lang naman dito, hindi lang naman doon. Kundi Luzon, Visayas, Mindanao, hindi yan maiwasan. Mayroon talagang gumagawa yan. Pero ito po'y paalala lamang natin na huwag talaga nating gawin ito. Mga minamahal, dahil hindi kinalugdan ng ating buhay na Diyos ang mga bagay na ito. Kaya sabi kanina yung nagkaroon ng karamdaman, bakit nandoon nagkaroon dahil inaamin naman, pag-testimonya, umiyak siya. May nagawa siyang maraming kasalanan sa lihim na hindi nalaman ng tao, pero ang Diyos nakakaalam sa kanyang ginawa. Everybody say, praise the Lord. Pero nagpasalamat pa rin siya, mga minamahal, dahil sa paalala na yon, dahan-dahan na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang pagsisisi. Kaya sa atin naman ngayon, maganda yung physical natin, pinagpala tayo, dahil sa ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos, huwag nating haluan mga manmal na hindi maganda. Huwag nating hintayin na darating yan sa atin. Amen po ba? Siya, pinagsisihan niya, nagtestimony siya, sabi pa niya, kabaga nating buhay na Diyos sa kanyang pagsisisi, dahan-dahan, na ang bukol ng kanyang breast, mga minamahal, lumiit na mga minamahal. Kaya umiyak siya. Dahil sabi pa niya, marami siyang nagawang kasalanan. Kaya totoo ang sinasabi sa Santiago 1:14 hanggang 15. Ating babasahin, mga minamahal. At maghanda na rin ating mga beloved assist. Dito po sa aklat ng Santiago, ang kamatay, 1 ang talatay 14 hanggang 15. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay manganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka namalaki na ay mamumunga ng kamatayan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Napakaganda ito. Itanim natin ito sa ating isipan. At bulay-bulayin natin, ito ang mangyayari. Ito ang naging na-question ng ating kapatiran doon. Bakit dumapo sa kanyang karamdaman? Dahil pala dito, nabuo ang kasalanan, marami ng ginawa. May paalala. Mga minamahal, may paalala. Huwag na nating hintay na paalalahanan tayo ng ibang bagay na makaramdaman. Dahil sa ngayon pa lang, mga minamahal, maganda yung physical natin sa tulong at habag nating buhay na Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Everybody shout, praise the Lord. Kundi ang bawat tao ay natutukso. Oo nga, natutukso man ang tao. Everybody say, praise the Lord.
Dahil hindi perpekto. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, ito talaga. Pag nahihikayat, mga minamahal, matukso talaga. Kaya sinasabi kanina, mag-ingat tayo sa ating pananampalataya, mag-ingat tayo sa ating kaligtasan, mag-ingat tayo sa ating pagsamba, mag-ingat tayo, alagaan natin ang ating kaligtasan, ating pananampalataya na ito po hindi mahihila ng kaaway upang hindi tayo maging mapunta sa kapamakan. Walang ibang aasahan natin kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating buhay. Itanim natin sa ating puso at isipan, bulay-bulayin natin ang kabutihan na ating mahal na Panginoon, na siya lamang ang ating maaasahan. Everybody shout, praise the Lord. Kung magkagayoy ang kahalayan, pag mahila ka na, nandyan na gawa ng kasalanan, hindi ka umiiwas, hindi mo pinagsikapan, hindi ka nagmadalanganin sa Diyos, samantalang ikaw ay pumaparito palagi. Baliwala lang sa iyo ang pagsamba, gawa ka ng gawa doon ng kasalanan. Ano ito? Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay manganganak ng kasalanan. Itong kasalanan, mga minamahal, totoo ito, nandito na lahat ang karamdaman. Everybody say, praise the Lord. Ang salot, matanggap ng isang tao na hindi nagpapahalaga sa kaligtasan, mga minamahal, gumagawa palagi, kahit naglilingkod na, nasa katotohanan na, pasikreto pa rin, mga minamahal, kaya nabuo. Isang halimbawa na yon. Amen po ba? Isang halimbawa na ipaglihin na ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Everybody shout, praise the Lord. Mapapahamak tayo pag hindi tayo magbago. Mapapahamak tayo pag hindi natin iwaksi ang mabagay na nakakasisira sa ating kaligtasan. Magpapahamak tayo kung patuloy pa rin tayo gumagawa palihim ng kasalanan na hindi po naaayon sa kalooban nating buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Samantalang alam naman natin na ang Jesus Miracle Crusade, wala nang ibang congregation natin nakikita simula nung bata pa tayo hanggang nagkaedad tayo. Walang ibang katotohanan na ating maisasabi, maipahayag sa karamihan sa buong daigdig na kilala ang pangalan nating mahal na Panginoon Hesus sa pamagitan ng ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade. Kaya nga ating mahal na Panginoong Hesus, nagmimilagro talaga at tunay na Diyos, buhay, nagpapagaling ng karamdaman. Kaya kung hindi tayo mapatungo sa kamatayan, kung hindi tayo mapatungo sa kapahamakan, mga minamahal, atin pong gagawin ang nararapat para sa ating kaligtasan. Ano po ito? Sinasabi kanina, minsan hindi na makapagpuri ang ating kapatid. Kaya pinaalalahanan rin ang karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano itong mga nararapat sa harapan ng ating buhay na Diyos na kinulugan niya? Ito, unang-una, ang pagpupuri ay isang sandata ng mga Kristiyano na siyang magkukontrol sa mga gawa ng kaaway. Pag malakas ang pagpupuri mo, tunay na ang Diyos kumakampi sa iyo. Kinalulugdan ka. Walang mangyari, walang niinuman makagalaw sa iyo kung ikaw ay malakas magpuri. Araw at gabi, lumuluwalhati sa ating buhay na Diyos. Lumuluhod, nagpakumbaba, lumuluha na sinseridad, humihingi ng kapatawaran. Kung ito'y laging gagawin natin, mga minahal, kaya panahon na ngayon na ito po ang dapat nating gawin sa panahon natin dahil malapit nang magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya kung ayaw natin na mapahamak, mga minamahal, ang kahalayan, magbubunga ng kasalanan. Ang kasalanan, nandyan na lahat. Yung mga bisyo, yung mga paggawa nating hindi maganda, mga minamahal, mga karamdaman, nakahalo na yan lahat. Marami, pinahintulutan yan. Ngunit salamat pa rin, mga minamahal, kung darating man yan. Kung darating man yan, kaya patuloy tayo. Kaya iwaksi natin para hindi darating. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya pinaspasalamatan sa ating mga kapatid na naglalahad ng kanilang patotoo na tunay. Pinaalalahanan lamang sila. At nang nagpakumbaba at nang nagsisisi, pinagaling ng ating buhay na Diyos. Ibig sabihin, na imulat sa katotohanan. Na imulat ang sarili na yan pala ang mga bagay na yan ay hindi natin dapat gawin. Kaya gawin natin, magsikap tayo na ating mai-apply ang karunungan mula sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maging marunong tayo at maging matalino tayo, mga minamahal, mula sa karunungan ng ating mahal na Panginoon.
ating gawin ang nararapat. Kaya sinasabi kanina, ipakita niya ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa. Sa Bisaya pa, ipakita ang iyang mga gawi. Ipakita, buhaton. Gawin natin. Everybody say, praise the Lord. Gawin natin, mga minamahal. Kaya tayo pa rin ang makaani ng mabuti nito pag ating gagawin at sundin ang kalooban nating buhay na Diyos. Atin pong awitan nating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa oras nito, itong mga talata nito ay paalala para sa atin. Itinutuwid lamang tayo. Mga minamahal, itinutuwid lamang tayo ng ating buhay na Diyos. Paalala ito, huwag tayong masaktan. Akin lamang na ikumpara doon sa nangyayari. Kaya hinatid ko dito, mga minamahal, upang maalaman ninyo kung ano po ang nangyari doon, mga minamahal, sa pamagitan ng ganitong bagay. Kaya, mga minamahal, tayo po'y patuloy na maglilingkod na may katapatan sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ikilala. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Alalahanin natin, mabait ang ating buhay na Diyos. Sikapin natin na madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit kung alam natin ang awit na ito. Ating pupulay-bulayin ang kabutihan nating mahal na Panginoon para sa atin, sa ikabubuti ng lahat, mga minamahal. Sino ba tayo na bigyang halaga nating buhay na Diyos? Hallelujah, nabigyan lang tayo ng halaga dahil pinahahalagahan natin ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Hallelujah. Bunga ng iyong pagmamahal, mga mata ko'y lumuluha. Hallelujah. Sa lupa, tanda ng aking pagkakabal. Praise the Lord. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa. Napakabayad natin buhay ng Diyos na siya sa atin. Pinagpala naman tayo. Dahil nagpapasama tayo. Sa lupa, tanda ng aking pagpapatunayan. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Patuloy tayo, mga minamahal. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahilang sa harapan nating mahal na Panginoon. Huwag natin ipahiyan ang ating sarili na tayo po'y mahilang. Bagkos ating gawin sa ating sarili na tayo po'y magpagpa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 pag
Nawang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko at kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha. Ikaw ang pugo sa lupa. Sinasamba kita sa puso ko at kaluluwa. Bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha. Ikaw ang pugo sa lupa. Ganda ng aking pagmamahal. Sinasamba kita sa puso ko at kaluluwa. Yes, Lord. Hallelujah. Bunga ng iyong pagmamahal.
Napakabait mo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, alam naman natin na mabait ng ating buhay na Diyos. Hindi naman siya nagpabaya sa atin sa lugar na ito. Atin pong itaguyod, atin pong ang gawain nating buhay na Diyos. Atin pong suportahan, atin pong tutulungan, atin pong iwaksi ang mga bagay na nakasira sa gawain, kundi atin pong iangat, mahal, mga minamahal, atin pong suportahan. Tayo na rin, ang narito ay magkakaisa, mga minamahal. Alam ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Alam ng puso, isipan, alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, tayo po'y magkaisang manalangin, atin pong ihatid sa ating mahal na Panginoon, ating pangangailangan. Puri nating buhay na Diyos, atin pong isumbong sa ating mahal na Panginoon ang lahat, mga minamahal. Nakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal, Panginoon. Kami po'y narito, kasama aming mga kapatiran, O Diyos, ang bawat sa amin, sa aming panambahan sa iyo. Mahal na Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyong biyayang trono, mahal na Panginoon, sa aming pagpakumbaba. Sa pangunang dalangin pa naman ginagalang ng mahal Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, patuloy mo kaming kahabagan. Mahal na Panginoon, kung anumang mayroon pa kaming mga kahinaan, alisin mo, O Diyos. Hindi namin gusto ito, mahal na Panginoon. Ngunit bilang tao, kamay kahinaan, hindi perpekto, ngunit mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Inaasahan namin, tulungan mo kami, O Diyos. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon. Gawin mo kaming lubos sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Sa aming paglilingkod, alisin mo mga hadlang, mga gawa ng kaaway, O Diyos. Pagpalain mo kami, i-provide mo ang aming pangangailangan sa araw at gabi habang kami nabubuhay sa sanlibutan ito, sa aming mga hanap buhay, O Diyos, sa aming mga pagkilos habang kami naglilingkod patuloy sa oras na ito, mahal na Panginoon. Aming hiniling sa iyo, mahal na Panginoon, patnubayan mo kami lagi kasama aming mga kapatiran bawat sa amin. Pagpalain mo kami, i-provide mo ang aming mga pangangailangan, O Diyos. Kung mayroon pang mga karamdaman na hindi lubos na pagaling, mahal na Panginoon, mahabag ka sa amin. Lubusan mong pagalingin, mahal na Panginoon. Lubusan mong lutasin ang mga problema sa bawat sa amin, O Diyos. Ikaw po nakakaalam sa aming puso't isipan. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Pagpalain mo kami sa pangunang dalangin namin, mahal na Pastor. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Cast out natin mga karamdaman. Kung ano mayroon mga karamdaman, mahal. Walang imposible sa ating buhay na Diyos. Kung may problema, kahirapan, atin pong i-cast out, palayasin natin sa oras na ito. Manalangin tayo, dakila mapagpalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon. Mabag ka sa amin, ipaabot mo yung makapangyarihan kamay, ihipo mo sa bawat sa amin, O Diyos. Pagalingin mo karamdaman, uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, aming sinasaway, mga gawa ng kaaway, cast out, mapagaling mga karamdaman, cast out, mga problema, kahirapan, cast out, depart from us in Jesus' name. Cast out, mga karamdaman, be healed in Jesus' name. Problems be solved. Cast out in Jesus' name. Be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga mahal, at lukso tayo. Lumundag tayo ng 3 beses kasabay pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Sinseridad, mga mahal, bilang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Lukso tayo. Hallelujah. 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 Everybody shout, praise the Lord. Purihin mo ating buhay na Diyos. Hanggang dito lamang po ating pagkikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat nagkapuriang pasasalamat. Tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At tayo po'y patuloy na po sa oras na ito. Tayo po'y dadako na po sa ating mga announcement. Atin na pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Amen. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Alvin Dugos. Mga minamahal, bago tayo tuloy sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo muna kukuha ng special love offering, mga minamahal, para sa mga karagdagang gastusin natin, mga minamahal, sa improvement ng ating church, mga minamahal. At ito ipanalangin ng ating beloved preacher, Ricardo Arong. Personal, tayo manalangin sa special love offering. Mapagpalang Ama Diyos, ang pagmamahal sa lahat, Diyos ng Amerika, ng langit at lupa. Sa una pa rin dalayan, Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, pinakamahal pa rin Jesus, patuloy yung pagpalain ng mga kapatid, sumusuporta sa iyong basahan sa pamagitan ng kanilang special love offering. Pagpalain mo ka ng mga negosyo, trabaho, mga
taniman ng palisdaan, at ang aming kapatid gusto magbigay sa kawalan, palain mo rin, bigyan mo rin ng espesyal ng pagkakitaan. Pagsunod, mayroon silang maibigay sa iyong banalabasan. Pagpalain mo kami mula physical, financial, higit sa lahat sa spiritual ng mga pagpapala. At hinihiling po namin po sa mga dungawan sa langit at ihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid kalalagyan. Ito po ay siksik, digdig at umapaw. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Cardo Arong. Mga minamahal, bago tayo tuloy sa ating announce, mga minamahal, ako muna nagpapabot ng isang katataasang pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang, at dobleng paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at the whole Almeda family. At hindi natin malilimutan ang maginintuang aral turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa ating mga live webcast viewer Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga OFW na mga live webcast viewer, mga minamahal, sa ating beloved preacher, sa ating beloved ordained preacher Robert Chua, mga minamahal, at sa ating mga beloved na kapatiran na nainit ang lingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang ating schedule of services 3 beses sa isang linggo. Sa araw ng Miyerkules, katulad kanina, nag-umpisa tayo ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At sa araw ng Biyernes, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, mga minamahal. At sa araw ng linggo, ating Sunday service, umpisa tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa ating Ayala Outreach, sa mga minamahal, 2 beses sa isang linggo. Sa ating ang Wednesday service nila doon, mga minamahal, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At ang kanilang Sunday service, mga minamahal, alas 9 ng umaga hanggang alas 1 ng hapon. Yung malapit doon, mga minamahal, pwedeng dumalo doon, mga minamahal, sa ating Ayala Outreach. At sa ating mga ano naman sa Sibugay, mga minamahal, sa ating gawain sa Sibugay, synchronize po ang oras doon, mga minamahal. Ang ating sa Ipil, sa Imelda, Malangas, Laditya, mga minamahal, Elsik, Tungawan, ang outreaches natin, 4, mga minamahal. Kung may mga kapatiran tayo, may kamag-anak kayo malapit doon na may karamdaman, sabihin ninyo, may gawain tayo doon, mga minamahal. Synchronize ang oras doon. Tuwing Biyernes po, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang Sunday service nila, alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon po, mga minamahal. Iyan pong schedule of services doon, mga minamahal. Ang ating Malayal Outreach, mga minamahal, tuwing linggo lang po, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang schedule of services natin sa ating mga outreaches. At ang ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal, subaybayan ninyo gabi-gabi, 7 p.m. to 8 p.m., mga minamahal. Sa ating live via Facebook, mga minamahal, sa YouTube, mayroon din tayo, mga minamahal. At ang ating GM sa Sambuanga Western Mindanao live stream, mga minamahal. At ang ating YouTube channel, mga JM sa Sambuanga, mga minamahal. So, baybayan niyo, i-share ninyo, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos sa ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal. Gabi-gabi, pauwi kayo, mga minamahal. Kung may load kayo, pwede kayong mga minamahal, manood, mga minamahal, habang umuwi. Suportahan natin, i-share ninyo ang kabutihan ng Diyos. At sa ating mga beloved kapatiran na gustong tumulong para sa improvement pa ng ating church, mga minamahal, open po tayo, mga minamahal. Dahil yung ating backcode, mga minamahal, dahan-dahan natin ginagawa, mga minamahal. Huwag kayong mahiya, lumapit sa ating beloved information, mga minamahal, dahil tuloy-tuloy yung ating mga project. Kung sobra yung pagpapala, lalo kayong pagpalain kung kayo'y tumulong sa ating banal na gawain, mga minamahal, para sa improvement nating banal na gawain, mga minamahal. Yan lang po, mga minamahal. Huwag mag-absent sa araw ng Biyernes, alas 2 tayo ng hapon hanggang alas 7 ng gabi pa rin, mga minamahal. Ang Friday natin, mga minamahal. Sabi ng mahal na pastor, huwag mag-absent. Imbes mag-absent, magdala ng mga kaluluwa. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, at hanggang dito na lang, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. We love you in the Lord, but there's Jesus love you more. Lahat ay tumayo, mga minamahal, para sa ating closing prayer, mga minamahal. At ito'y panalangin natin, beloved preacher Roger Saruca, mga minamahal. Magambutas na po rin panagbulat. Langit na mo nga man sa pangalan ni Jesus, ng pag-ambo sa mga ginagalang ng mahal Pastor Luis Tralamida, mahal Panginoon, maraming salamat. Natapos sa mga panambahan, mahal Panginoon, mula pa sa MC,
joyful song, solemn song, ug subuhay sa patuto sa akong mga kaigsuonan, sa pag-awit sa choir, labi na gyud sa presensya nga among naangkon, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon. Labi na gyud sa akong mga kaigsuonan tapat nga naghatag sa imong buluhaton, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa importanteng bahagi sa imong panambahon, ang pagpaliwanag sa banal na salita. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa temporaryo pa naghiwalay, mahal Panginoon. Ampingan mo kami patungo sa mong tahanan, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa sunod na mong panambahan, mahal Panginoon, sa mong Friday service, ibalik mo dito, haron ikaw among purihin, sambahin sa katotohanan. Kini mong giampo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Bless the Lord. God bless you po. Magkamayan tayo, mga minamahal.